We are in our Preaching in the Wilderness series at narito po tayo ngayon nagbabasa ng Ebanghelyo araw-araw, ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And the Gospel, ang Ebanghelyo ngayon ay ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter Kabanata 18, mga talata 12 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 sa nanangihinain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kung matatagpuan niya, kung masusumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan po ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. And yung background ko, kung taga-Pasig ka ay alam mo kung saan ito. Ito ay ang katedral ng Immaculate Conception sa Pasig. So, si Brother Joseph June, alam na alam ito sapagkat nag-serve sa dito ng matagal. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon ay patungkol sa good morning, Miss Jeannie Clark. Thank you for that gift. So, ang Ebanghelyo ngayon, it talks about the Lord Jesus na nagkwento siya patungkol sa nawawalang tupa. Alam natin na for the first coming of our Lord Jesus Christ sa kanyang unang pagdating ay ang purpose nun is para hanapin or ang nawawala or para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. That was His first coming na siya ngayong ginugunita natin ngayon nitong Disyembre. At ang kwento nito sa Ebanghelyo is patungkol sa 100 tupa at nawala ang isa. For the sake of that isang tupa, ay iniwan niya sa kaburulan nanginginain ang 99 para hanapin yung nawawala. Sapagkat sabi nga dito sa verse 14, gayon din naman hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. So, ganun kahalaga yung mga tupa ng Panginoon na kahit isa lang ay hinahanap niya. So, yan mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, muna tayo. Siguro kung ikaw ay walang malasakit sa iyong mga tupa or wala kang pagmamahal sa iyong mga tupa or hindi mo na siguro sabihin na pabayaan mo na yun.
Total, andito naman yung 99. Hayaan mo na yung tupa na yun, matigas ang ulo nun. Hayaan mo na yung tupa na yun. Makaka-produce pa naman ako ng maraming mga tupa. Pero dito ipinapakita na ganun kahalaga ang bawat mga tupa ng pastol sa kanyang kawan. At ito nga ang makikita natin dito sa verse 14 na hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. So may sinasabi sa Bible na Good morning, Brother June. At iyan din po mga kapatid ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Kung titingnan natin sa Biblia, buksan niyo po sa Biblia niyo, basahin natin. Dito natin may ipapakita na yung malabis na pagmamahal sa atin ng Panginoon, na bawat isa sa atin ay hindi niya ibig mapahamak. Kaya nga ang sabi dito sa 1 Timothy, sa unang Timoteo, sulat ni San Pablo kay Timoteo sa chapter 2 verse 3 to 4, ang sabi niya, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos ng ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So, yan mga kapatid, yan yung kagustuhan ni Lord. That is why the lost sheep. That is why mga kapatid, na dito natin makita ang malabis na pag-ibig ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa, na hindi niya tayo nais na mapahamak. Kaya nga kung titingnan natin, kasi Adbyento mga kapatid, so I always, actually, napapansin ko that every time na mag-share ako ng mga katulad nito, ay naiko-connecta palagi sa pinakalundo or sa pinaka-bottom line ng tinatawag na sa final coming or sa mga bagay na patungkol sa huling panahon. Kasi Adbyento ngayon, so we can always relate this. That is why na bakit ang Panginoon ay nahanap niya ang bawat isa. At yun din ang sinasabi ni San Pablo dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, na nais niya ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. This is 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. And then, kung makikita natin dito sa Ezekiel 33, dito mga kapatid, ito, bagamat ito ay nasa Old Testament, ito ay prophecy din that also may angkop natin sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. Sabi dito, sa verse 11, sabi dito, sabihin mong sinasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa
ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Yan. See, mga kapatid? Hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay, sabihin ninyo, magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So you see, kapag nawawala ka, ibig sabihin ay lumilihis ka, umihiwalay ka, umalis ka, dumatalikod ka, at hinahanap ka ng Panginoon. As sinasabi sa verse 11, ito na very related doon sa binasa natin na hindi, sabi niya, ulitin natin, sabihin mo ngang pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan, ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. You see? Okay? So yun yung kagustuhan ni Lord, na hindi niya nais na mapahamak ang bawat isa sa atin. Hindi niya nais na mapawalay tayo sa Kanya. Yes. Mercy and compassion, Brother John, oo. Diba mahabagin? Ang mercy, awa. Ang compassion, much differ sa mercy. Kasi ang pag mahabag ka talagang may iba yung talagang parang iba yung dating kapag nahahabag ka dun sa tao. So, ganun ang Panginoon, mga kapatid. At isa pa nga, mga kapatid, na isa sa rason na sinasabi ng banal na kasulatan dito sa 2 Peter chapter 3, verse 1 to 8, ito yung panahon na kung saan sa huling panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo or sa huling araw, tayo na mga mananampalataya ay pagtatawanan ng mga tao. Kasi sinasabi natin na babalik ang Panginoong Kristo. Kaya nga dito sa 2 Peter, kung babasahin niyo yan, chapter 3, makikita natin dyan na magtatawanan tayo ng mga tao. Pero bakit dinidelay ng Panginoon? Pero ang purpose or layunin, bakit ganun, mga kapatid? Itong sinasabi dito Umpisa natin sa verse 3. Kasi ang related pa rin to. Parang sa ating pinag-uusapan. Sa verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Yeah, you have the idea who they are, mga kapatid. Sabi rito, sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inawat na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. Yan. Komentary ni Saint Peter. Walang halaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa at buhat sa tubig sa gitna ng tubig, sa pamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa ng rin ng salitang nananatili ang langit at lupa upang tupugin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusas sa masasama. Sa verse 8, sabi dito, ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. So that is why, kaya pala nadidelay yung pagbabalik ng Panginoon, because the Lord wanted us all to be saved. Yan yung sinasabi niya, very consistent. Yun sa Ezekiel 33:11, 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, then yung Luke chapter
8 verse 14. Aba? Yun yung sinasabi niya sapagkat hindi niya pala nais na tayo mapahamak. Dito sa verse 9, mga kapatid ng 2 Peter chapter 3 verse 9, yung verse ng ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So you see? So isa sa very consistent, di ba? Hinahanap niya, yung tupa na yun na nawawala, hinahanap niya sapagkat kapag hindi niya makita, ay may tendency na mapapahamak talaga yun. Amen? May tendency na mapapahamak talaga yung tupa na yung nawawala na yung kung hindi niya makita. Every time na ihiwalay natin ang ating sarili sa Panginoon, napakaraming mga kasamaan na ating makakaharap, mga kapatid. Kaya nga kung may prayer doon sa about the Sacred Heart of Jesus, sa conversion of sinner, na hanggat maari ay makabalik ka ng maaga sa kawan. Kaya nga, pero itong mga tupa na ito, mga kapatid, itong mga tupa na ito ay mga malalabo daw kasi itong mga mata nila. They are so, ang kanilang pandinig ay napakalinaw. Kaya ang style ng pastol ay tinatawag niya. At alam naman natin na sa John chapter 10 ay kilala ng mga tupa ang tinig ng kanyang pastol. So tinatawag sa hanapin silang pastol. Kapagkat kung hindi tayo makabalik sa kawan ay siguradong mapapahamak tayo. Actually, ganyan ang nangyayari sa atin. Every time we separate ourselves from the Lord, there is a danger sa ating buhay, mga kapatid, sa ating mga kaluluwa. Kaya dapat ang panalangin natin, ito yung panalangin na narinig ko lang din ito sa iba, natutunan ko rin. Magandang panalangin actually. Lord, ikaw po ang humawak sa amin. Huwag mo lang hayaan na kami ang humawak sa iyo. Sapagkat kung kami ang humahawak sa iyo, Panginoon, ay maaring makabitaw kami sa aming pagkahawak sa iyo. Pero kung ikaw ang nakahawak sa amin, alam namin na hindi mo kami bibitawan. See? Para hindi tayo makawala sa panhayaan, pinapahintulutan ka namin, Panginoon, na hawakan mo kami. Huwag mong hayaan kami lamang ang mahawak sa iyo, sapagkat may tendency makabitaw kami sa iyo, Panginoon. Kaya, ganun na lamang yung paghahanap ng pastol, sapagkat once na abutin ng gabi, mga kapatid, may tendency either magiging prey siya ng mga bababagis na hayop, ng mga lobo, or mahuhulog siya sa bangin. So every time we separate ourselves from the Lord, there is always a danger. There is always a danger na mapapahamak tayo. Diba? Sino ang magpoprotect sa atin? Kung humihiwalay tayo sa pastol. Kaya nga ang pastol, meron siyang tungkod. Di ba sa Psalm 23, makita naman. Yun yung pamalo niya sa mga asong gubat. Hindi kung humihiwalay tayo sa Panginoon, we are putting ourselves in danger. Yan, mga kapatid. So itong mga sinasabi ng Panginoon,
kung bakit isa din sa dahilan na bakit pala siya nadidelay sa kanyang pagbabalik, it is because nais niya na tayo ay, sabi rito sa balikan natin, ang Panginoon ay hindi nagpapabayaan ng kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Makapagbalik loob. That is why the Lord is continuously seeking us. That is why inanap ng Panginoon yung tupa na yun sapagkat sure na sure mapamahamak yun kapag hiwalay sa Panginoon. The same with us, my dear brothers and sisters. Kapag kapag hihiwalay tayo sa Panginoon, sigurado yung kapahamakan. Diba? Kasi ang Panginoon yung ating kaligtasan. Yan nga sinasabi sa Psalm 27, ba? Diba? Sabi doon, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Diba? Yung sinasabi sa Psalm 27. So, kung wala ka sa Panginoon, di lalo na. Kaya hanggat maaari, huwag tayong himulay sa kaawan, mga kapatid. Huwag sabihin, let us not leave the church. We must have a prayer community. We must have a group of people with the same belief. Tayo, natural, Katoliko tayo. Manatili tayo sa pagiging Katoliko. Maghanap tayo ng mga little community to belong with. Ang dami naman sa simbahan eh. You don't need to go sa ibang sekta o denominasyon. Sabi nga nung isang pare dati na pastor daw siya. Pastor siya. Siya yung parang hindi siya masyado famous na kwento na na-convert. Kasi parang mas nauna pa yata siya na-convert kay Brother Noedora. Pastor na siya, batang pastor, gusto niya makipag-debate doon sa katekista. Yung katekista matanda na. Ang sabi nung katekista, sabi niya, brother, bago tayo mag-start mag-usap, manalangin muna tayo sa Panginoon. Yung katekista na yun, ay yung nag-strike daw sa kanyang puso, yung mga panalangin ng katekista at the same time yung kanilang pinag-uusapan, that leads him to return to the Catholic Church. Then isang beses parang nag-funeral mass siya na dati siyang pastor, sabi niya, nagtataka ako sa inyo, yung inalisan ko, pinupuntahan niyo. Yung sinasabi niya. So, nakalooban ng Panginoon, mga kapatid, na tayo maligtas. Huwag tayong umalis sa kawan. Huwag tayong umalis sa kawan. Manatili tayo sa kawan. Because there is a danger of our soul when we left the flock of the Lord, when we left the crowd of sheep. Kaya nga kung titingnan nyo mga kapatid, ito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mga kapatid, kung babasahin nyo doon, Amen, Brother John. Let us connect always to the Lord. Kung babasahin nyo sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mga kapatid, sabi doon, ang sabi dito, ang demonyo ang kalaban, na basahin natin mga kapatid. That is why there is a very napakadelikado na umalis tayo sa Panginoon. Umalis tayo sa kawan ng Panginoon. Dito sinasabi din sa 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal, aali-aligid at humahanap ng masisila. So you see, tingnan ninyo yung mga herd of animals, kahit ang lalaki nila or ang dami nila, mga kapatid. Alam nyo ba yung leon, ang attitude ng leon is, sinusurvey ng leon, diba, natural, kitang-kita naman natin sa Animal Kingdom, sa mga documentary ng Animal Planet, makikita natin yung attitude ng leon, ng lion, that he is standing nearby, at kahit malalaki yung herd na yun, ng kawan na yun, halimbawa mga buffalo,
kahit anong mga hayop, ang always natitingnan ng leon is yung chance to attack doon sa mga mahihina, lalo na yaong hinihiwalay ang kanyang sarili sa kanyang kawan. Kaya sinasabi dito ni San Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maghanda kayo at magbantay sapagkat ang inyong kaaway, ang diablo, ay parang liyong umaatungal at ali-aligid. Kaya kung hinihiwalay mo ang iyong sarili sa Panginoon, sa kawan ng Panginoon, there is a tendency na isa ka sa mabibiktima ng kalaban or ng leon na ito na siyang demonyo. Yan yung reality, mga kapatid. That is why there is a need that the Lord is seeking us para makabalik tayo sa Kanya. Sapagkat hindi niya tayo nais mapahamak. Mga kapatid. Yun yung nais ng Panginoon. Of course, tayo ng mga mananampalataya, tayo na hindi humiwalay sa kawan ng Panginoon, hindi tayo humiwalay sa Panginoon, we have also the obligation to remind those people. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, may tinatawag tayo ng spiritual works of mercy. Kasama yan doon, mga kapatid. Hanapin natin ang spiritual works of mercy. Brother John, memorize mo ba yung spiritual works of mercy? Okay? Spiritual works of mercy. Hanapin natin, mga kapatid. Kaya meron tayong spiritual works of mercy sa Catholic Church tayo na hindi humiwalay sa kawan, mga kapatid. We have that is a spiritual works of mercy. Yes, Brother John, kasi ang kawan or ang flock, the church is doon ang kaligtasan kasi siya ang nagtuturo ng katotohanan. That is why everyone is invited. Pero may paliwanag naman niya ng simbahan natin kung meron namang hindi nakakilala sa simbahan natin, hindi nakarinig patungkol sa mabuting balita, yet they do good things according to their conscience, maliligtas pa rin naman sila. Pero yung mga tao na nakakaalam na that the Lord established only a church, and that church is the Catholic Church, yet they continue to resist the truth, they continue to protest on that truth, talagang may kakahatulan sila. But those who do not know the church, do not know the gospel, yet they live a good life, they are doing good things, kasama pa rin sila sa maliligtas. Yan yung yun yung sinasabi sa ating sa paliwanag ng there is no salvation outside the church. Parang katulad nung close na separation of church and state. It doesn't end there, kundi may paliwanag yun. So kaya nga ito yung ginagawa natin. That is why we need to tell them to go back to the flock ng Panginoon. At ang kawan ng Panginoon ay isa lang, mga kapatid, di ba, Brother John? Isa lang ang kawan ng Panginoon. He never intend na tayo ay magkanya-kanya ang magkawatak-watak. Isa lang yung kawan. John 10:16, ang linaw naman yan, mga kapatid. Hindi natin ma-deny yan. And that kawan and that flock is the Catholic Church. Whether you like it or not. That is why many pastors are already converting back to the Catholic Church despite na mawalan sila ng lahat ng magagandang pakinabang sa kanilang sekta sa kasalukuyan. Because that is true. John 10:16, hindi sinabi ng Panginoon doon na there will be another flock and there will be another shepherds. Kundi there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi na there will be another flock and there will be another shepherd. Yan. Ngayon dapat nating maintindihan, mga kapatid.
Sabi dito sa spiritual works of mercy, that is why tayo na hindi humiwalay sa kawan, mga kapatid, ay meron ding katungkulan. Huwag nating sabihin na wala tayong gagawin. Ito, sabi dito sa spiritual of the works of mercy, counseling the doubtful. Pangalawa, instructing the ignorant. Yan, ito yung gagawin natin. Admonishing the sinner. I-admonish natin to go back to the Lord. Sapagkat ayaw ng Panginoon na mapahamak sila sa kanilang kasalanan. Yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kaya hindi nila dapat ipangalandakan masamang damo ito matagal mamatay. Kaya ka matagal mamatay because the Lord is giving you a chance to return to Him. At ayaw niya mapapahamak ang iyong kaluluwa. Admonishing the sinner, comforting the sorrowful, yan, forgiving injuries, and then bearing wrong patiently, praying for the living and the dead. Yan. Yan yung 7 spiritual works of mercy na yung mga makasalanan ay matyaga nating pinapangaralan. Okay? Praying for the living and the dead, bearing wrong patiently, yan. Okay? Forgiving injuries, comforting the sorrowful, admonishing the sinner. Yan, admonishing. We have to admonish them that they have to return to the Lord. They have to return to the flock, mga kapatid. Admonishing the sinner and then instructing the ignorant. And then counseling the doubtful, and then yun. Ang isa sa 7 spiritual works of mercy. Yun yung as a part of the flock na hindi nahiwalay sa kawan, ang ating gampanin ay hindi pwede na sasabihin natin, hayaan mo na yun. Di ba? Hayaan mo na yun. We have also the obligation, mga kapatid, to pray for them, to admonish them, pagsabihan sila. Kung hindi mo sila kayang pagsabihan kasi matitigas ang ulo, sige, pagdasal na lang natin. Ipagdasal natin na magbalik loob sila sa Panginoon. Pero kung may kakayanan ka to talk to them, then be it, gawin natin, mga kapatid. Diba? Ipanalangin natin sila. Dalhin natin sila sa Panginoon sa panalangin. Katulad nung ginawa nung Kapitang Romano. Diba? He wrote his servant to the Lord, not physically, but inilapit niya sa Panginoon yung kanyang alipin. Yun yung ginawa ng Kapitang Romano, di ba? The same with us. Dalhin natin ang ating kapwa sa Panginoon through prayer. Lord, itinataas ko po ito yung aking mga kapatid, mga mahal sa buhay that until now is malayo pa rin sa iyo, Panginoon. Di ka pa rin nila pinatanggap na Panginoon sa kanilang buhay, hari ng kanilang buhay, tagapagligtas sa kanilang buhay. Tinataas ko po sila sa iyo, Panginoon. Then, if you have the opportunity to talk to them about the mercy of the Lord, then mas maganda, mga kapatid. Kasi yun nga ang kanina, yan ay part doon, siguro doon tayo magtatapos dito sa Ezekiel 33, ay sinasabi dito, mga kapatid, part yun dito sa Ezekiel, ang sinasabi sa chapter 33, na tayong mga nakakaalam ng katotohanan, tayong mga nasa kawan ng Panginoon na hindi humiwalay sa Panginoon, we have the obligation. Kaya na napaka-importante yung ating pamumuhay na mga nagsasabing hindi humiwalay sa Panginoon. Ito sabi dito sa Ezekiel 33. Okay. Ang tungkulin ng bantay. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag pinasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Kapag natanawan niya nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Ayan. Ezekiel 33, mga kapatid, basahin niyo doon. Sa Old Testament.
Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala, take note, magwalang bahala, at pagkatapos napatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan na niya kung mamatay siya pagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya ay nakinig. So, we have to warn our brothers and sisters na totoo na pagdating ng araw ay haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Hahatulan tayo ng Panginoon. We need to remind them. We need to warn them. Yun yung gampanin natin. Then, dito sinasabi niya, verse 6, Ezekiel 33 verses, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. So you see, kung hindi natin pagsabihan at napahamak sila, may pananagutan tayo sa kanila. Yun mga kapatid. Okay. Verse 7, ikaw tao ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang narinig mo sa akin, sabihin mo sa kanila bilang babala. Si Ezekiel ang konteksto dito. Si Ezekiel ang kinakausap. Yet kung babasahin mo ito, mga kapatid, it is not only for people of Israel, but for us because we became also the people of God. After na tayo sumampalataya sa Panginoong Kristo. Okay. Verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya, ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ng ang masama na gayon may hindi siya rin magbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. So you see, that is why we have the obligation to let our brothers and sisters, kung hindi natin kaya sa ating mga kung hindi natin kayang gawin sa iba din, let us start it with our family. Kahit sa halimbawa kahit sa miyembro ng pamilya mo, kung hindi mo sila kayang pagsabihan, kaya nga ang napaka-importante yung establishing first your relationship to them. And then, pagkatapos niyan, unti-unti mong sabihin na, halimbawa, kahit ganito na lang patungkol sa mga bisyo. Ang lakas mo pa rin, oy kuya, ang lakas mo pa rin uminom, hindi ka ba nagkakasakit? Something like that, mga lumanay na panalita. Hindi ka ba nagkakasakit? Kung makaya mo na unti-untiin mong bawasan yung pag-iinom mo. Kasi walang idudulot yan sa'yo na maganda. Walang maidudulot yan sa'yo na maganda. As much as possible, kung kaya mo na maiwasan yan, maiwan yan, why not do it? Diba? Sabihin natin ng ganun. Kahit sa miyembro ng pamilya natin. Yung mga kabataan na kung hindi ka pa nag-uumpisa manigarilyo, laging everyday magiging parang mantra mo, di ba? Yung mga magulang mo minsan paulit-ulit. Pero because of that malasakit, because of that love, sabihin mo na hanggat kaya nyo na makaiwas sa paninigarilyo, iwasan nyo habang maaga kayo. Kasi kapag matrap na kayo dyan, is mahirap na kayong makawala. So as much as possible, avoid vices. So kung pamilya mo naman na miyembro mo, kamag-anak mo, kahit kamag-anak mo yan, you need to establish your relationships to them. O hindi pwede na parang pagsasalitaan mo na lang sila basta-basta without establishing a relationship to them.
Kapag may establish mo na yung relationship to them, pwede mo sila kausapin. Hanggat maaari, kung kaya nyo naman makaiwas sa bisyo, umiwas kayo sa bisyo. Magsimba kayo. Di ba? Yun yung gagawin natin. Let us remind them. And then, of course, kung hindi natin kaya, Lord, give us the grace or enable us, give us the boldness na mapagsabihan ko at maiparating ko ang nais mo sa pamilya ko. Kaya nga dati, kaya nga importante yung pamumuhay natin, mga kapatid, para makita nila na kapag magsalita man tayo sa kanila, makikinig sila sa atin. Ito naalala ko nga nung doon ako sa Mindanao dati. Bata pa ako noon. Yung tiyahin ko, bagamat tiyahin ko na yun, ano sabi niya sa akin? Gary, ikaw na lang magturo sa amin kasi ikaw yung mas maraming may alam. So you see, it takes humility to your aunt to say that word. Nasabihin niya sa pamangkin niya. So, importante yung relationship na yun. Kasi kung hindi maganda yung relationship na yun, hindi yun sasabihin ng tiyahin ko sa akin. Ganon din tayo, mga kapatid. Na kinakailangan, ito yung gampanin natin. Hindi pwede na, bahala sila dyan sa buhay nila. Magpakalayo-layo sila sa Panginoon. Diba? So, yun yung reminder sa atin, mga kapatid. Reminder sa humihiwalay sa kawan or nawawalay sa kawan. Inanyayahan tayo ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya. Sapagkat hindi nais ng Panginoon tayo para 1 Timothy 3 and 4. And then 2 Peter chapter 3 verse 9. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbalik loob at magsisi at magbagong buhay sapagkat hindi niya nais na tayo mapahamak. Pangalawa, sa atin na mga mananampalataya, sa atin na hindi umihiwalay sa kawan, we have also this obligation to pray for those brothers and sisters natin, mga kamag-anakan natin, pamilya natin, mga kaibigan natin, na bumalik or manatili sila sa kawan. Huwag silang humiwalay. At yun nga, i-apply natin yung sinasabi sa Ezekiel 33:11. We have the obligation. Ipag-pray natin sila, pagsabihan natin sila. Then after na nagawa natin yun, ipinag-pray natin sila, kung pinagsabihan na natin sila, then kasama nun, after that is yung ipag-pray na natin sila. Nanawa, pagdating na araw, magbalik loob sila sa Panginoon. Yun yung gampanin natin, mga kapatid. Hindi pwede na sasabihin natin bahala sila sa buhay nila. Wala akong pakialam sa kanila. No? After you share the word of God to them, then after that, pray for them. Nanawa, yung mga salita na ng Panginoon na ibinahagi mo sa kanila ay tumimo sa kanilang mga puso. Sapagkat sinasabi sa Hebrew 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at matalas pa sa magkabilang sa tabak na magkabilay talim. Yung sinasabi sa Hebrew 4:12. Kaya mga kapatid, ganun ang gagawin natin. At tayo din, ayun ang binanggit natin kanina na tayo na nasa Panginoon, ang ating ipanalangin ay katulad ng narinig ko na binahagi ko na panalangin nga kanina na sabihin natin sa Panginoon, wag mong ikaw po ang humawak sa amin, Panginoon. Wag mong hayaang kami lamang ang humawak sa iyo. Sapagkat kung kami lamang ang humahawak sa iyo, ay may tendency na makabitaw kami. Ngunit kung ikaw ang humahawak sa amin, alam namin hindi kami mapapahalay sa iyo. Yan, mga kapatid. Sana pag nilayan natin yun, and then
i-reach out natin yung mga tila baga napapalayo na sa Panginoon. Let us pray for them that may the Lord touch them, they may return to the flock para hindi sila lubusang mapapahamak. So shalom mga kapatid, that is by now. May God bless us, keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan, gabayan at patnubayan nawa tayo ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay. At ingatan din ng Panginoon ang ating mga ari-arian at mga pinagkukuhanan ng ating kabubuhayan. At ganoon din, maraming salamat and God bless doon sa mga nag-likes at nag-tap ng screen or yung mga nag-comment, si Brother June, maging yung narito ngayon ay pagpalain nawa tayo sa araw na ito ng Panginoon. Amen. Shalom mga kapatid. That is by now.